Mashallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mashallah. Alhamdulillah. Sige po. At jazakumullahu khairan sa lahat po ng mga kapatid. Pasensya na kayo ha. Medyo nawala po yung sounds kanina. So ngayon okay na po. No? So ayan no. At bigyan na po natin ng 5 tanong. No? 5 katanungan paglilinaw mula po kay Pastor Ryan. Sige po, Pastor, ready na po ba kayo? 5 tanong po mula sa inyo. Okay, unang tanong po ng Mr. Ibrahim. Yes, Doon po Pastor. sa Hebrews chapter 5 verse 7 na kinote nyo, sabi nyo po rito, nung nakaraan, ito ay word for word na patunay na hindi nga namatay si Jesus Christ. Dito po sa verse 7, who in the days of his flesh, sinabi po rito, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him. Anong sabi po diyan kasunod? From death. Yung Yes. salitang from po, ito po yung tanong ko, yung salitang from, ano ang Tagalog? Ano ang ibig sabihin? Mula sa kamatayan. Oh. Di po ba? Oh. Ibig sabihin, tanong ko, ito ba bang talatang ito ay nagsasabing hindi namatay si Kristo o siya ay iniligtas mula sa kamatayan? Una, ang nasabi diyan ay talaga from death, mula sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi siya namamatay. Save him from death. Hindi naman sinasabi nga he was resurrected from death. Sinasabi diyan nga he was saved from death. Sa Bisaya pa, giluwas gikan sa kamatayon, niligtas mula sa kamatayan. Hindi sa sinabi nga binuhay muli siyang namatay, binuhay. So it's very clear in this verse, sinasabi ang his prayer dininig. Ano ba ang pagdasal ni Kristo? Dininig. Ano ba ang pagdarasal niya? Na hindi siya sana mapatay, yung sarong. So yun ang masabi ko. Na yung verse na yan, nagpapatunay na si Kristo talaga sinagot, dininig. Ano ang kanyang dasal? Na hindi siya mamatay. Mula sa kamatayan, he was saved from death. Okay, sige po. Yun po yung unang tanong ko. Yung pangalawang tanong ko po ganito. Pag sinabi bang mula ako sa Cavite, anong ibig sabihin sa inyo nun? Mula ako sa Cavite, papunta akong Maynila. I am from Cavite to Manila. Medyo ano na dyan ano lang tanong ko po, medyo technical. Pag sinabing I am from Cavite going to Manila, ang tanong ko, taga saan ako? Saan ako galing? Brother, dito tayo sa semantic. Medyo technical sandali, po yung tanong ko, pero nagtanong ikaw, sasagot ako, Mr. Moderator. Time ko pagsagot, hindi pa. Yes po. Pagka nagtanong na po, antayin nyo na po yung kasagutan. Huwag na muna tayo magsasabay, no? Okay. Pagka nailatag mo lahat yung tanong, okay, antayin na po natin yung sagot. Dahil 1 minuto po na pagsagot po yan. Okay. Sige po. Ang sagutin niyo kanyang naman po, tanong po, yung salitang from. nakatanong ka na eh. Huwag mo nang ulitin, Pastor. Relax ka lang. Sige po, Nakatanong ka na eh. sorry po, Sagutin ko, relax lang. sige po. Okay. Okay. Ang pangalawang tanong na yon, okay. Ang tanong niya is from Cavite. Saan daw siya galing? Now we are playing with semantic. Semantic. Nang ibig niyang ipalabas na talagang namatay from death. Save. Sinasabi nga, save him from death. Niligtas siya mula sa kamatayan sa Tagalog. Basahin mo nga, niligtas siya mula sa kamatayan. Ang Tagalog, niligtas siya mula sa kamatayan. Supposing niligtas siya mula sa digmaan. Niligtas siya mula sa kahirapan. Niligtas. Hindi ibig sabihin nga siya ay namatay. Dininig pa nga eh. The context is, dininig ang kanyang pagdarasal. Sino mang magkatok sa inyo ay pagabuksan. Sino mang maghingi ang tinapay ay bigyan siya ng ahas. So ang ano bang paghingi ni Kristo? Para siya mamatay? Panginoon, tulungan mo ako mamatay? Or Panginoon, iligtas mo ako sa kamatayan? At ang sabi ng Biblia, dininig ang kanyang pagdarasal mula sa kamatayan.
Pero kung literal mo, you are going to semantic, sabi mo, ang tanong mo, I am from Cavite, nandito ko sa Maynila, iba yung sabihin yan. Cavite yan lugar yan hindi yan kamatayan So you are talking about death. This is not about semantic or figure of speech. This is talking about literal. Okay po. Sige, pangatlong tanong po. Pangatlong tanong, yung binigyan niyo po ng parallelism, o ibig sabihin nilalintulad niyo po yung sign ni Jonah do sa sign na binigay ni Jesus Christ, ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tulad ng si Jonah, 3 araw sa tiyan ng malaking isda o balyena, ganun din naman ang anak ng tao na sa 3 araw na sa sinapupunan, heart of the earth. Sinabi rito, saan po yung si Jesus Christ nung 3 days na sinasabi niya, saan yung heart of the earth? Okay, magsagot na ako. Mr. Moderator, akin na, sasagot na ako. Okay, ang little correction na sinabi mong I give parallel. Hindi po akong nagbigay, kapatid or pastor. Ang nagbigay po si Jesucristo, hindi po si Ibrahim Romas. Okay? Ang nagbigay po, yung tinanong siya, sabi niya, magbigay ka ng himala, magbigay ka ng tanda, nga ikaw ba ay propeta? Ang sinagot niya, for like unto Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. So shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ang tanong mo, saan? Sa earth. Ha? Kapatid, saan man siya, ang importante dito siya sa earth. Wala siya sa heaven. Wala. Kasi kang tao, pag mamatay, he went back to heaven. That's why mga tao, sabi niya, bumalik na sa kanyang Diyos. Sabi nga ni Jesucristo, touch me not, for I am not ascended unto my Father, but go to my brethren, I tell them that I will ascend unto my Father and your Father. Pag ang tao, pag namatay na, bumalik na sa Diyos. Si Jesucristo hindi bumalik. Nagpakita sila at sila'y nagugulat. At in fact, akala nila espiritu ng si Jesucristo. Dahil ang paniniwala nila, pag namatay, maging espiritu. Sige po. At sige, pang-apat na tanong, Pastor. Ang pang-apat po na tanong, Mr. Ibrahim. Nung sinabi niyo po na hindi talaga namatay si Jesus Christ kasi nung buhat-buhat ni Jesus Christ yung cross at siya'y nahihirapan at nakita ng mga Roman soldiers, mga Romano, yung si Simon ng Cyrenaica ay kinuha yung cross na pasan-pasan ni Kristo at ito'y pinapasan kay Simon ng Cyrenaica. At ang sabi niya, walang record na ibinalik ni Simon kay Kristo yung cross. Ang tanong ko, hanggang saan po ba binuhat ni Simon yung cross? Hanggang saan po ba niya binuhat? Ba't kailangan niya pang ibalik? Okay. Hanggang saan po? I'm very sorry, Pastor. Nga sa panahon po nga pinasaan ni Jesucristo pinasaan po ni Simon, hindi po ako nakasama doon at hindi ko alam kung hanggang saan, ilang kilometro, 2 kilometro ba niya binalik. Hindi ko po alam dahil pangyayari wala ako doon. So I'm basing only what ang nasulat. Ang nasulat, they forced him, pagpasaan sa cross, nandoon, pinasaan ang cross. Walang record nga binalik. So kung hanggang saan, hindi ko alam. Ilang kilometro, milya, hindi ko po alam. Una po, wala po ako doon, Pastor. Ako based lang po sa nasulat. Thank you. Okay, sige po. Panghuling tanong po. Panglima. Ay, panglimang tanong po, panghuli. Opo, anong sinabi niyo po na, ito, patuloy po natin yung kay Simon. So, nung naipako na po, sabi niyo hindi naipako ang Panginoon dahil practically, si Simon yung napako. Sabi niyo kasi, ang nakita nila doon, hindi binalik ni Simon yung cross na pesa ni Kristo. Basically, si Simon ang napako. At nakita, sabi niyo kanina, nakita ng mga tao na it may appear na si Jesus Christ ang naipako doon. Ibig sabihin, nilinglang. Sabi natin, gamitin natin, nilinglang ng Diyos o ni Allah
yung mga taong nando doon na ang nakita nilang nakapako si Kristo? Yun po yung tanong ko, nilinlang ba ng Diyos yung mga taong nando doon, kabilang po doon si Mary? Lahat ng mga taong nando doon, kabilang si Mary, maging yung mga apostol, nilinlang ba sila ng Diyos? O sabihin natin si Allah, nilinlang ba sila? Ang nakita nila, i-take more than 1 minute na ang tanong. Okay po, sige, sagutin nyo na. Una, Mr. or Pastor, wag mo put your words into the Bible. Hindi po nagsabi ang Biblia nilinlang. At saka yung isip mo, wag mo inject sa akin dahil nagbabasa ko ng Biblia. Okay. Walang mabasa pong nilinlang diyan. Ang sinabi lang diyan ay pinako, yung nagdala ng krus pagdating sa Golgotha at ay siya ay pinako. In fact, kung siya talaga yon, si Jesucristo, bakit nagsabi siya, patawarin mo sila dahil hindi alam nilang ang kanilang ginagawa. At yung namatay na siya, ayon sa inyong salita, mismo sa Biblia, kung siya yon, sabihin ni Jesucristo, salamat Panginoon, natupad na ho ang ating usapan, nakuligtasin kong lahat ng may kasalanan, salamat Panginoon. Bagkos ang sinabi ni Jesucristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagpapatunay lamang na hindi si Jesucristo ang napako. Dahil kung si Jesucristo ang napako, sabi niya, thank you Lord, amen, hallelujah, napako na ako, maligtas ng sangkatauhan. Pero hindi yan ang sinasabi ni Jesucristo. Patawarin ninyo sila dahil hindi alam nila na hindi ako si Jesucristo. Akin yung salita, hindi sa Biblia. Maraming salamat. Okay, at alhamdulillah, natapos na po yung pagtatanong at pagsagot sa mga katanungan, no? So